Pag-amin ba yun na talaga may patayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Unang-una, nakakapagtaka na ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulong Marcos Jr.? Depensa po ba niya to? Kasi kung depensa po niya ito, nakakatawa. Pero kung may basihan ang sinasabing ito, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Kung ito po ay mabibigyan ng ebidensya at meron talagang dapat na mapanagot, ang PNP po, CIDG, NBI, kinakailangang mag-imbestiga rito kung mayroong sapat na ebidensya. Hindi po palalagpasin ng Pangulo ang mga abusado. So, ibig sabihin po ba, open yung government to any independent review or investigation to clarify this matter as soon as possible? Kailangan po kung ito po'y nadinig. Pero dapat kung sino po ang nagsasabi nito, kung sino po ang nagbibigay ng ganitong klaseng impormasyon, dapat kompletohin nila, hindi numero lamang. Kung saan nangyari, sinong involved, hindi po na naisin ng Pangulo na may lumusot na mga abusado. Salamat. Follow-up question, Darlene kay GMA 7. Good morning, Yusek. Related po doon, according to the DAS project, there have been 1,183 drug-related killings during the Marcos Jr. administration as of February 23, 2026. What is the palace statement on this? That's why. What I've said, if there are pieces of evidence that can be submitted, then that's the right time to investigate this matter. Hindi po gugustuhin ng Pangulo na mabahiran ang administrasyon na ito ng madugong extrajudicial killing dahil hindi po yan ang kanyang legasiya. Will the palace be ordering a motu proprio investigation or dapat ba may mag-complain? Saan po manggagaling ang impormasyon? Kung sino po ang nagsabi niyan, magbigay agad sila ng kanilang mga detalye sa PNP, CIDG, and BI para ito po ay maimbestigahan. Hindi po kailangang mag-utos pa ang Pangulo. Trabaho po ito ng mga investigative bodies natin para kung sino yung dapat managot, dapat na managot.